Una sa lahat, masdan ang naglalakad na babaeng yan nang biglang nilamon siya ng sinkhole. Ang masaklap, sa lalim ng pinaghulugan ng babae, hanggang ngayon ay nawawala pa rin siya. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Dalawang barko ng Philippine Coast Guard na maghatid sana ng supply sa mga sundalong Pilipino sa Escoda Shoal na paatras ng palibutan na mahigit 20 barko ng China. Posibleng heartbeat o tiwok ng puso ni Pastor Apollo Kibuloy na-detect ng PNP sa underground ng compound ng Kingdom of Jesus Christ. Pero giit ng kampo ng pastor, baka naman heartbeat yan ng daga. Throwback photo ni na Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Arneta Marcos kasama sina Cassandra Leong lumulutang online. Isa sa mga nasa litrato may pinaliwanag. Sa pulsa video, pulis hinataw ng kahoy ang 9 na kabataan sa Cebu City. Ang dahilan niyan, pasaway raw kasi. Malarial o pake? Sandamakmak na pakwan na bisong pinagtataguan ng shabu. At kontrobersyal na issue at sensitibong moment ng P-Pop Kings na SB19 kasamang mapapanood sa Pagtatag documentary film. Parang nawawalan ka ng gana, ayaw mo na gawin yung mga bagay-bagay. Tao kami. And katulad namin mga tao, it's possible. It's always possible to do the impossible. Day 3 ng pagtugoy sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Gaya nitong weekend, nauwi na naman yan sa tensyon na magsaboy ng dumi at panis sa pagkain ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. May na-detect daw na heartbeat ang mga pulis sa ilalim ng lupa ng compound. Pero giit ng kampo ng KOJC, baka naman daga lang yan. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Montalvo. Nagsaboy ng mga mabahong likido ang mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa mga pulis sa Davao City. Gawa umano ito sa pinaghalong panis na pagkain at dumi ng tao. Nag-ugat ang tensyon nang hindi masunod ang ultimatum na ibinigay ng mga pulis para tanggalin ang mga barikada sa paligid ng compound. Sa gitna ng tensyon, may ilang miyembro ng media ang naipit. Sugatan ang cameraman ng News 5 at kinailangang dalhin sa ospital matapos mahulog sa crane. Nang pupunta rin kami sa press con kanina, hinarang ang News 5 ng lalaking ito. Coordinated naman ang pagpunta namin dito. Okay nga, coordinated. Coordinated kayo, papasok kayo ito. Ang mali lang dyan, pagdating ng reporting nyo, iba na. Hindi ganun bro. Ganon ang ginagawa nyo, huwag nyo kaming gawing tanga. Pinalayas din ng isang miyembro ng KOJC ang mobile journalist ng One News. Maging ako, pinagsabihan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon sa PNP Davao Region, 6 na pulis ang sugatan sa tensyon simula kahapon. Kung tutuusin, medyo humupa na ang tensyon sa ikatlong araw ng paghahanap kay Kibuloy at 4 niyang kapwa-akusado sa sexual abuse at human trafficking. Sabado ng madaling araw, nang magsimulang dumating sa harap ng compound ng KOJC ang mahigit 2,000 naka-full battle gear na pulis. Sa gitna ng paghahanap, ilang miyembro ng KOJC ang hinimatay sa loob. Ang isa, nasawi ng atakihin sa puso. Kahapon, hindi mapigilang maging emosyonal ng ilang KOJC member nang hindi na sila papasukin sa compound. Kagabi, nag-prayer vigil sila. Pero sa gitna ng pagtitipon, biglang tumunog ang long-range acoustic device o LRAD ng mga pulis. Bukod sa ingay, nagkagulo na nang may makitang puting usok. Inakala ng mga supporter, tear gas ito. Pero fire extinguisher lang, sabi ng PNP. May nagsunog raw kasi ng mga gulong sa kalsada. Dito,
Muling nagkagirian ang KOJC member at mga pulis hanggang sa nauwi sa pambabato ng upuan at pagsasaboy ng tubig. 30 hektarya ang laki ng compound, kaya aminado ang mga pulis na hirap silang ikutin ito. Gumamit na sila ng special equipment para makadetect ng body heat. Ayon sa PNP, may na-detect na heartbeat sa ilalim ng lupa, kaya posibleng nasa underground si Kibuloy. Naniniwala tayo na malapit na nating matunton kung asaan itong secret entrance at lagusan itong particular place po na ito. Mas tumibay pa ang paniniwala ng PNP, lalo't may isang lugar na pilit pinoprotektahan ang mga taga-suporta ni Kibuloy. Pero ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, daga raw ang nakitang heartbeat ng mga otoridad. Dagdag ni Attorney Torion, may pahiwatig si Police Regional Office 11 Chief Nicolas Torre III na gagamitan ng pampasabog ang compound oras na mahanap ang mga tunnel. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nakikitang tunnel. It was intimated, but according to him, it will not be his force who will implement the same. I don't know who will, but it was my understanding that somebody will do it. Nagbabalita mula sa frontline, Bril Montalvo, News 5. Sumuko ka na, Pastor Kibuloy. Yan po ang panawagan ng ilang senador sa kabila ng pagkondena ng magamang Duterte sa nila marahas sa pagtugi sa pastor. Nasa frontline na balitang yan, Ria Fernandez. Abala sa negosyo at mga motorista ang tumitinding tensyon ng mga pulis at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Yan ang giniit ni Davao City Mayor Baste Duterte. Anya, iginagalang niya ang pagsisilbi ng warrant of arrest kung ito ay naaayon sa batas. Pero napansin daw niyang hindi sinusunod ng PNP ang maayos na paraan ng paghahain nito. Halimbawa na raw ang anya'y paggamit ng dahas at iligal na pagpasok sa KOJC compound. Kinikilala raw ng alkalde ang karapatan ng mga miyembro ng KOJC na magprotesta, pero sana raw ay gawin itong mapayapa. Bago yan, parehong naghayag ng kanilang saloobin ng magamang dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara. Sabi ng bise, hindi kailanman katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan gaya ng mga miyembro ng KOJC. Si Digong naman, tinawag na biktima ng political harassment ang KOJC members. Sabi naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin, walang kinalaman sa politika ang warrant laban kay Kibuloy. The law must take its course. It's answerable to the law must take its course. Meron namang process. Ayon naman kay House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, nakakabahala na tila mas may simpatya si VP Sara sa isang wanted sa mga malalang krimen kumpara sa mga biktima. Panawagan naman ng ilang senador, sumuko na lang si Kibuloy. Sabi ni Senator Risa Ontiveros, si Kibuloy ang punot dulo ng tensyon. Hindi raw magkakagulo kung matagal na siyang nagpakita sa Senado o sa Korte. Maging si Senator Amy Marcos, nananawagan sa pastor na ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ng hukuman. Pati si Senator Bato de la Rosa, ganyan din ang giniit. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin itong mga tao natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Kaya-kaya naman ni Pastor ipagtanggol yung sarili niya kasama ng kanyang abogado. Kaya hayaan na natin at kausapin natin ang tropa nila na sana i-surrender na lang ng maayos. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Kabilang si Attorney Harry Roque sa mga kumukondena sa anilay marahas na pagpunta ng PNP sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kasabay niya, nagpaliwanag si Roque tungkol sa pahayag niya na tila nag-uudyok ng people power laban kay Pangulong Marcos. Nasa frontline ng balitang yan, si Reniel Pawit. Hindi na po ito laban ng Duterte at Marcos. Ang laban po ngayon ay puwersa ng kadiliman laban sa puwersa ng kasamaan. Mga kababayan, every Friday po hanggang lumaki, hanggang mapuno natin ang EDSA. Yes!
Kita-kita tayo dito sa Biyernes. Sinabi yan ni Atty. Harry Roque nitong Biyernes matapos pakawalan kasunod ng pagpapakontempt sa kanya ng Senado dahil sa umano'y pagsisinungaling. Ang mga binitawang salita ng dating presidential spokesperson ng Administrasyong Duterte tila nag-uudyok ng people power laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Maghuhusga na naman ang mga Pilipino para mapalis muli ang Marcos Jr. kung hindi siya magbabago. Tama! Maituturing daw yang pagtataksil sa bayan. It's one thing to be able to rally against the government. It is another thing to say, let us come together so we could be able to topple down this government. Sa isang pahayag, giniit ni Roque na hindi nagdulot ng gulo ang pagpunta niya sa EDSA. Wala rin daw siyang sinabi sa publiko na kalabanin ng gobyerno o magsimula ng armadong pakikibaka. Kung ito man daw ang paniniwala ng mga kongresista, pwede raw silang magsampa ng kaso laban sa kanya. Isa si Roque sa mga nagtungo sa Davao City para makiisa sa Maisog Rally. Nagtipon-tipon ngayong araw ang mga miyembro at taga-suporta ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC mula Plaza Miranda hanggang sa Liwasang Bonifacio. Yan ay para iprotesta ang anilay marahas na paglusob ng mga PNP sa compound nito. Mariin naming tinututulan at kinukundina ang marahas na paglusob at ang marahas na pag-implementa ng warrant of arrest. Na ngayon ay mula pa nung Sabado hanggang ngayon ay hindi pa nila nilisan ang aming compound. Para naman kay Roque, lantarang pambababoy sa batas ang nangyayari. Hindi lang po ito laban ng KOJC. Laban ng sambayan ng Pilipino po ito dahil kung malalabag nila ang karapatan ng KOJC, mas lalo nilang lalabagin ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Sa ibang balita, lumutang ngayon ang throwback photo ni Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos kasamang umunoy sangkot sa illegal pogo operations na si Cassandra Leong. Ang kwento sa likod ng viral na larawan na yan, alamin sa frontline report ni Ria Fernandez. Ito ang litratong viral sa social media. Nariyan sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, at ilang opisyal ng gobyerno at personalidad. Kapansin-pansing kasama nila sina Cassandra Leong. Sa isang press conference, sinabi ng abogado ni Ong na si Attorney Ferdinand Topacio na kinumpirma ng kanyang kliyente na totoo ang larawan. This picture may hold the clue as to why pogo operations, especially illegal pogo, multiplied during the time of President Marcos because they were being aided and abetted by some officials of the present administration. Isa sa mga nasa litrato si Special Envoy to China for Trade, Investment and Tourism, Benito Techico. Ayon sa kanya, totoong larawan na kuha noong 2020. Wala raw kinalaman ng Pangulo sa mga operasyon ni Naong at Go. Ganun lang kasimple, ang storyang po yun, pumasok, nakipagkilala at gustong kumuha ng picture at pinayagan at after that, lumampas na po. So, ganun lang po siya kasimple na storya at hindi naman siya yung komplikado. Parehong nadadawit sa iligal na pogo sina Sheila Go at Cassandra Ong. Katunayan, si Sheila may arrest order sa Senado, habang si Cassandra may arrest order sa Kamara. Kanina, dinala na sa Senate Detention Facility si Sheila Go, habang si Ong hawak na ng Kamara. Bukas, nakatakdang dumalo si Sheila sa pagdinig ng Senate Committee on Justice at Committee on Women kaugnay ng Pogo. Pinadadalo rin dyan si Ong. Ayon kay Senador Win Gatchalian, dapat umamin na ang dalawa sa mga nalalaman nila tungkol sa mga niraid na Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga. Wala na silang pupuntahan, so mas maganda pang sabihin nila kung paano nabuo itong Pogo Hub sa Porac, paano nabuo itong Pogo Hub sa Banban, paano nakapasok dito si Alice Guo at ang kanyang pamilya. Paano nila nakilala itong mga sindikato kasi obviously sindikato rin yung mga nagposlit sa kanila palabas ng Pilipinas. Samantala, ayon kay Attorney Stephen David, gusto na raw dapat subuko ni dating Mayor Alice Go noong Huwebes matapos maaresto ang kanyang kapatid at si Ong. Yun nga lang. Nag-confirm siya sa akin noong Thursday na susurrender siya. Oo, sana. Kaya lang after that,
hindi ko na siya makontak. Tiwala pa rin si Senator Gatchalian na malapit nang maaresto si dating Mayor Alice Go na pinaniniwala ang nasa Batam, Indonesia pa rin. Lalo't nakausap na raw ng senador ang mga ambassador sa ASEAN. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Napaatras ang dalawang barko ng Philippine Coast Guard na maghahatid sana ng supply sa mga sundalong Pilipino sa Escoda Shoal. Pinalibutan kasi sila ng mahigit 20 barko ng China. At live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, anong nangyari sa paglalayag nyo kanina? Parang nakipagpatintero kami kanina sa mga barko ng China. 2 barko lang kami laban sa 40 ng China. Kaya napaatras na lang ang Philippine Coast Guard. 1, 2, 3, bantay sarado nang aabot sa higit 20 barko ng China ang barko ng Pilipinas na BRP Teresa Magbanwa. 4 na buwan nang nakaangkla sa Escoda Shoal ang ating barko, pero hindi ito malapitan. Kanina, kasama ang News 5, 2 barko ng Pilipinas ang sumubok na makalapit ang BRP Cape Engaño at BRP Cabra ng Philippine Coast Guard. May 3 oras pa ang layo ng sinasakyan nating BRP Cape Engaño sa Escoda o Sabina Shoal. Pero pasado 9:00 pa lang ng umaga, binubuntutan na tayo ng barkong ito ng Chinese Navy. Kung mapapansin ninyo, kulay gray ang kulay ng barko, may bow number na 105 at halos doble ang laki nito kumpara sa BRP Cape Engaño. At hindi lang yan, may natatanaw pa tayo na isa pang barko ng Chinese Navy na nakasunod naman sa kaliwang likuran natin. May bow number ito na 626. Importante pa namang madalhan ng supply ng pagkain, inumin at iba pang gamit ang mga sundalong Pilipinong nakaistasyon sa BRP Teresa Magbanwa. Pasado 11:00 ng umaga nang makita namin ang higpit ng puwersa ng China. Pinaligiran ng 4 na China Coast Guard vessel ang aming sinasakyang barko. Minabuti ng BRP Cape Engaño na tumigil para kausapin sa radyo ang China. Sinabi ng ating Coast Guard na ang tanging pakay ay maghatid ng tulong sa mga tropa sa nakaangklang barko. Habang patuloy ang radio communication, pumoporma ang mga barko ng China Coast Guard. Pasado tanghali nang makita natin itong CCG Vessel 5205 na binuksan nito ang water cannon. Anytime, pwede nitong bombahan ng tubig ang BRP Cape Engaño. At sa kaliwang gilid naman ng barko, nakaharap sa atin ang CCG Vessel 21555, ang isa sa mga barkong bumangga sa BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources noong August 25. 5 oras na nakapirmi sa laot ang 2 barko ng Pilipinas. 5 oras din ang tinagal ng negosasyon. Pero bandang 4:00 ng hapon, umatras din ang BRP Cape Engaño at ang BRP Cabra. Kahapon, pinalibutan din ng mga barko ng China ang barko ng BFAR. 6 na beses binangga. Bukod dyan, nambomba rin ng tubig ang China. Maraming salamat sa iyo, Brian Basa, at ingat kayo. Ito pang malaking balita ngayong araw. 3 na po yung aktibong kaso ng Mpox dito sa Pilipinas, partikular sa Metro Manila. Malinaw na meron ng local transmission dito. Nasa frontline ng balitang yan si Carrie Cator. Sumampa na sa 12 ang kabuoang bilang ng kaso ng Mpox sa Pilipinas simula July 2022. Yan ay matapos maitala ang 2 bagong kaso sa bansa para sa taong ito. Si case number 11 ay isang 37 anyos na lalaki mula sa Metro Manila. August 20 nang makaranas siya ng sintomas gaya ng pantal sa muka, braso, binti, dibdib, kamay at talampakan. Matapos ang 2 araw, dinala siya sa isang government hospital kung saan nagpositibo siya sa Mpox.
Nagpapagaling pa rin daw ang pasyente sa ospital. Wala siyang alam, maalala na exposure sa isang tao na merong sintomas, pero inamin niya na nagkaroon siya ng close, intimate, skin-to-skin contact noong nakaraang 21 days before the start of symptoms. Galing NCR din ang case number 12 na 32-year-old na lalaki. August 14, nagkaroon siya ng skin lesions sa groin area o malapit sa ari, saka nilagnat matapos ang 2 araw. Una raw nagpakonsulta si case number 12 sa isang outpatient clinic. Makalipas ang ilang araw, nagkaroon na rin siya ng lesions sa muka, noo at anit. Dito na siya nagpakonsulta sa isang DOH hospital at kinuna ng sample noong August 23. Si case 12 natin ay pinayagan mag-home isolation kasi malakas naman ang kanyang pangangatawan. Ang 2 nabanggit na kaso kapwa may Mpox Clade 2 o yung milder form ng virus. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung isolated cases ang mga bagong kaso o kung may linkage o koneksyon ang mga ito sa case number 10 noong August 18. Ang nakikita nga namin, sabi nga namin, local transmission to eh. Kayang-kaya ng ating surveillance system at nakakapture natin kung meron man tayong mga Mpox cases na bago. Samantala, naghihintay na lang daw ang Pilipinas ng go signal mula sa World Health Organization para naman sa procurement ng 2,000 doses ng bakuna kontra Mpox. Prioridad daw kasi ngayon ng Africa kung saan patuloy ang paglobo ng mga kaso. Sakaling dumating na ang Mpox vaccine sa bansa, pinag-aaralan daw ng DOH kung pwedeng unahing bigyan ang dermatologists na tumatayong frontliners sa pagharap sa Mpox cases. Binabalangkas na rin ng DOH kung paano pwedeng magsagawa ng online consultations para mas mapabilis ang deteksyon ng Mpox. Puspusan din ang isinasagawang contact tracing sa mga nakasalamuha ng mga nagpositibo. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Susunod, pulis pinalo ng kahoy ang ilang estudyante sa loob mismo ng paaralan sa Cebu City. Sa pool sa CCTV, babaeng turista biglang nilamon ng sinkhole. At mga pakwan na halata namang peke, droga pala ang laman. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa CCTV, ang 2 magkahiwalay na aksidente sa kalsada sa Pangasinan at sa Rizal. Makikitang binabagtas sa motosiklong ito ang kalsadang sakop ng Barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan noong Miyerkules ng gabi. Nang biglang nagpagewang-gewang ito hanggang sa sumalpok sa unahang bahagi ng puting sasakyan. Yan. Natumba motorsiklo, pareho namang ligtas ang rider at ang kanyang sakay. Sa Antipolo Rizal, isang jeep ang nakunang nag-counterflow noong Sabado ng hapon sa Sumulong Highway. Nang biglang salpukin ito ang concrete barrier. Ayon sa PNP, bago ang pagsasalpok, 7 motor at isang kotse ang inararo ng jeep. Ang depensa ng driver, nagloko ang preno. Wala namang namatay sa insidente. Nadaan yan sa aregluhan. Isang submersible drone ang nakitang palutang-lutang sa dagat ng sakop ng Calayan o Calayan Island. Isang maing isda ang nakakuha niyan at agad dinala sa mga otoridad. Ayon sa mga pulis, ang nakitang submersible drone ay isang military surveillance equipment. Itinurn over ito sa Philippine Coast Guard para sa investigasyon. Hindi raw ito ang unang beses na may nakuhang submersible drone. Noong July 2022, may nakita ring isa sa Pasukin, Ilocos Norte. Pero hindi pa rin matukoy kung saan ito galing o ano ang pakay nito. Sa pool sa video, ang pagpalo ng isang pulis gamit ang kahoy sa mga estudyante sa Cebu dahil daw sa pagiging pasaway. Nasa Frontline balitang yan, John Aroa. Viral ang video na ito kung saan makikita ang malakas na pagpalo ng lalaking yan sa braso ng isang binatilyo gamit ang kahoy. Sa isa pang video, isa pang binatilyo ang pinalo rin ng lalaki. Sa lakas ng palo, nabali ang kahoy. Ang insidente niya nangyari sa Guadalupe Elementary School sa Cebu City.
Bukod sa 2 binatilyong nakuhanan ng video, 7 pang kabataan ang pinagpapalo rin daw. Nagkapasa at galos sila. Ang lalaking namalo, si Police Corporal Ronnie Raymond Tejo, kabilang siya sa mga itinilaga para sa seguridad ng Pasigarbo sa Sugbo o Festival of Festivals na ipinagdiriwang ngayon sa Cebu. Allegedly daw, dahil matitigas ng ulo ng iba, ay hindi sumusunod sa kanilang mga leaders and teachers. So, humantong sa ganong sitwasyon. Nang damputin ng kapwa pulis si Montejo, bigla siyang kinuyog ng mga kabataan. Tumangging magbigay ng pahayag si Montejo. Isinailalim naman ng mga biktima na psychological intervention. Pinag-aaralan pa ang kaukulang reklamo laban sa nanakit na pulis. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arua, News 5. Nakipagsuntukan pero napatay sa pamamaril ang isang lalaki sa Antipolo, Rizal. Ang dahilan daw ng gulo, away sa parking. Nasa Frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Hapon noong Sabado sa Barangay Kupang, Antipolo City, nagiinuman sa harap ng tindahan ng 2 lalaking ito. Maya-maya, biglang may humintong puting van. Sinilip yan ng lalaking naka-shorts. Kapansin-pansin at tila nakikipagtalo ang lalaki. Maya-maya, tumayo na rin ang kainuman niya sa kalumapit. Maya-maya, bigla na lang may kasapakan ng lalaking nakapantalon hanggang sa umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril. Nagpulasan ang mga nakikiosyosong residente. Sa isa pang kuha ng video, nakuna ng nag-aaway na 2 lalaki. Walang umaawat sa dalawa. Hindi na nakita sa video pero dito na bumunot ng baril ang nakapantalong lalaki, saka pinaulanan ng bala ang kaaway. Bumulagta ang 26 anyos na biktima na si Kenneth Figueroa. Dead on the spot matapos tamaan ng mga bala sa ulo at likuran. Ang ugat ng pamamaril, away sa parking. Pagpark niya, dumating itong suspect na sinita. Tapos pero yun, may dating away na sila sa parking. Kwento ng mga kaanak ni Figueroa, laging sinisita ng mga sospek ang kaanak tuwing paparada sa lugar. Minsan na rin daw pinagbantaan ng biktima. Doon mismo din sa may tapat ng bahay, sa may gate, pinagbantaan rin siya ng mga tauhan. Kenneth, hindi mo kilala yung kinakalaban mo, baka pagsisihan mo rin yan bandang uli. Sa ngayon, tinutugis na ang gunman. Hawak naman na ng mga pulis ang kakilala ng sospek. Nakasama nitong nagiinuman bago ang pamamaril. Pero paliwanag ng lalaki, ako, nag-aawat lang. Nabalik ko sa sasakyan kasi para hindi sa bumaba ng sasakyan. Para hindi ko sila mag-away. Maharap ang 2 sospek sa kasong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Sa showbiz, kuhang-kuha ni David, played by Macoy De Leon, ang inis ng mga kapatid natin sa eksena ng pagpatay niya kay Camille sa Batang Quiapo. Yan at iba pa sa report ni MJ Marfori. Laban ka pa? Nanggigil ka rin ba sa eksenang ito? Tinuldukan ni David, played by Macoy De Leon, ang buhay ng partner niyang si Camille na ginampanan ni Yuki Takahashi sa Batang Quiapo. Hindi nakapalag si Camille nang takpan siya ng unan ni David na nagpanggap na parang walang nangyari. Nurse! Nurse! Nakoma si Camille matapos mahulog sa simbahan kung saan ikinasal si David sa ibang babae. Maraming fans ang nanggigil sa karakter ni Macoy na si David. Pero mga kapatid, aktingan lang yan. Nag-upload pa nga si Yuki sa Instagram ng video nila ni Macoy bilang pamamaalam sa serye. Nag-post din ng aktres ng behind the scenes. Binati naman ni Macoy si Yuki sa comment dahil sa galing niya sa pag-arte. Sa kabila ng pamamaalam ni Yuki, pumasok na rin sa serye sina Rosana Roses at Barbie Imperial. Tutukan sila kasama si Tanggol sa Batang Quiapo, alas 8 ng gabi dito sa TV5. Sa High Street, na maalam na rin ang karakter ni Harvey Bautista na si Wesley. Nasagasaan siya habang tinatangkang barilin ang grupo ni Sky, Andrea Brillantes.
At sa huli nitong linggo, lalo pang titindi ang mga eksena at komprontasyon. Handa ka na bang malagasan ng anak? Huwag magsasak ka ng anak ko, Aris! Abangan ang last 5 nights ng High Street, The Final Destination. 9:30 p.m. dito rin sa Kapatid Network. That means Ding Dong and Patrick, you have just been evicted from the... Nagbabay na rin ang real-life couple na sina Ding Dong at Patrick sa Pinoy Big Brother Gen 11. Matapos silang ma-evict nitong weekend. Si Dylan ang pinili ng taong bayan para manatili sa bahay ni Kuya. Nominado naman sa linggong ito sina Jan, Fiang at Jazz. Tumutok lang sa PBB Gen 11. 10:15 p.m. bago mag-frontline tonight dito sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, babaeng nilamon ng sinkhole sa Malaysia, ilang oras nang nawawala. Sandamakmak na pekeng pakwan, meron palang nakatagong shabu. At mga miyembro ng SB19, anong kwento kaya ng kanilang buhay ang ibinahagi sa kanilang upcoming documentary film? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nilamon ng sinkhole ang isang babaeng turista sa Kuala Lumpur, Malaysia. Sa video, kitang naglalakad ang babae nang biglang nagka-sinkhole at nahulog siya rito. Isang lalaki rin ang muntikang mahulog pero nakahawak at nakaligtas siya. 8 metro ang lalim ng sinkhole at hanggang ngayon, hindi pa rin nahahanap ang babae. Inaalam na ang sanhi ng sinkhole. Itinago sa mga peke at gawa-gawang pakwan ang kilo-kilong shabu na tinangkang ipuslit sa California sa Amerika. Sa mga litratong ito, halatang-halata naman ng parang school artwork project ng pakwan. Para hindi mabisto, mayroon din mga totoong pakwan na sinama sa kargamento. Sa loob yan, tinago ang droga nagkakahalaga ng $5 million o may 280 million pesos. Galing Mexico mga pakwan, mga peking pakwan na may shabu. Inaresto rin ang driver na nagmamaneho ng truck na naglalaman ng kontrabando. Abangan, lola sa England sa himpapawid nag-celebrate ng kanyang 102nd birthday. At suporta sa premiere night ng docu-film ng SB19 na Pagtatag, bumuhos. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magpapahinga raw muna ang American rapper na si Lizzo matapos masangkot sa iba't ibang issue. Inanunsyo niya yan sa Instagram habang nagre-relax in her swimsuit sa maulang scenery. Ang caption niya, "I'm taking a gap year and protecting my peace," quote-unquote. Nasa Bali, Indonesia ang rapper base sa mga post niya nitong weekend. Last March, nang sabihin ni Lizzo na pagod na raw siyang madawit ang kanyang pangalan sa iba't ibang issue online. August 2023 naman, nang ireklamo siya ng sexual harassment ng dati niyang backup dancers. Pero itinanggihan ni Lizzo. Talagang matatag ang 18. Dinagsa nila ang premiere night ng Pagtatag docu-film ng P-Pop Kings na SB19. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario. Hindi magkamayaw ang mga 18 sa red carpet para sa premiere night ng SB19 Pagtatag the documentary sa isang mall sa Quezon City.
mas lalong lumakas ang sigawan nang dumating na ang mga tinaguriang Kings of P-pop na sina Stel, Pablo, Josh, Justin at Ken. 1, 2, 3! Tampok sa docu-film ang behind the scenes sa planning at launching ng Pagtatag EP pati na ang kanilang pasilip sa world tour. Ang SB19 member na si Pablo, ibinahagi na nakaramdam siya ng panic attacks habang nasa tour sa ibang bansa, pero sabi nga nila, the show must go on. Parang nawawalan ka ng gana, ayaw mo na gawin yung mga bagay-bagay. And maghahanap ka palagi ng motivation para ipagpatuloy yung mga bagay-bagay na to. Isa sa mga highlight ng docu-film ang issue ng SB19 sa dati nilang management at kung paano ito nakaapekto sa kanilang grupo at sa kumpanya nilang 1Z Entertainment. Basically, wala talaga kaming may ilalabas during that time. And to elaborate naman yung mga pangyayari, it's like for the confidentiality na rin po ng everyone. But for us, na syempre, I think na present naman namin ng maayos yung the story of Pagtatag. Bukod sa pasilip sa tour at pagsagot sa issue noon, hangad ng SB19 na ipakita sa publiko kung sino nga ba sila sa likod ng ingay at kinang ng industriya. Mas makikilala raw sila ng mga 18 sa bago nilang docu-film. Siguro kasi may media and pinapakita namin kung ano yung kanais-nais na makita ng media and of course sa mga fans namin. Pero yung ganitong documentary talaga, ang ganitong ito yung way kung para mapakita namin na tao din kami. Tao kami. And katulad namin mga tao, it's possible. It's always possible to do the impossible. Handang-handa ng SB19 para tanggapin ang parangal ng Billboard Korea na Voices of Asia Award sa Billboard K-Power 100. Isa lang po itong patunay na kayang-kaya talaga ng Pinoy makipagsabayan. Talagang dapat lang suportahan, dapat lang magtulungan. Mapapanood ang Pagtatag na documentary exclusively sa mga sinihan nationwide. Abala rin ang SB19 para sa upcoming anniversary concert at sa bagong era na tampok ang kanilang ilalabas na EP na siyang kukumpleto sa trilogy na kanilang sinimulan. Nagbabalita mula sa Frontline, Con Belinario, News 5. At para naman sa ating pabaong pampagood night, kakaiba ang birthday celebration ng isang 102 years old na Briton. Skydiving ang napili niyang paraan para sa kanyang kaarawan. Yan po si Lola Manet. Lakas loob niyang tumalon sa maliit na aircraft kasama ang isang skydiver. Siya ngayon ang oldest skydiver sa Britain. Talaga palang mahilig sa thrill si Lola. Nagpaandar din siya ng racing car noong kanyang 100th birthday. Certified Super Lola talaga. Masayang ganyan, tandem jumping, pero mas masaya kung mag-isa ka eh. Ano sa 100th birthday mo? Yan ang aabangan namin. Libre mo ako. Sige. Kung kaya mo pa. Bakit hindi? O sige, lang to baka nakalimutan. Tatalo na naman ako eh. O sige. Bagay ngayon, yung landing, bahala si Batman. Kayang-kaya mo eh. O, sige. Yan po ang 45 minutes mag-iwan sa malagang headlines. Dalawa lang tayo nag-aaway pa. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa Balita. Ako po si Mayan Losbaños. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.